Pangwakas na kabanata ng Wanted Caregiver. Matagal bago nag-imikan sina Weng at Neil, isa't isa ay hirap na i-express ang nasa loob. Pero eventually, si Neil ang lumagot sa uncomfortable silence sa pagitan nila. So, nito, you will be joining your sister in Italy? Halatang masama ang loob ni Neil. There's an available job, sagot ni Weng. Caregiver to an elderly lady, which my sister has found. The employer is the best friend of my sister's boss. After all that happened between us, Rowena, you would leave me just like that? Parang hindi makapaniwala ang tono ni Neil. Tuwid na tiningnan ni Weng si Neil. Sinumbatan niya ito sa pagpapa-advertise ng caregiver na papalit sa kanya. And, dugtong ni Weng, it could only mean one thing. You wanted to get rid of me. Lumapit si Neil kay Weng. Yayakapin niya sana ito. Pero maagap na umiwas ang dalaga. Nagbuntong hininga si Neil. Sabi, okay, I would have to admit, I wanted to get rid of you. Nagbunta ng malakas na pag-agos ang luha ni Weng. As nanny and housekeeper and whatever else in this household, patuloy ni Neil. But please, don't weep, my Rowena. Listen to me first. I love you, sabi ni Neil. Nagtaas ng tingin ang dalaga kahit sige-sige ang pagpatak ng kanyang mga luha. Hindi siya makapaniwala sa inihayag ni Neil. Lumapit si Neil kay Weng at niyapos siya. Hindi umiwas si Weng sa pagkakataong iyon. Yes, Rowena, sabi ni Neil. I love you since I first saw you. Why did you think I kept on going away? You're away on business, sagot ni Weng. That's true, sabi ni Neil. But I could have stayed here more often. Idinampi ni Neil ang mga labi nito sa noo ni Weng at patuloy nito. But I chose to stay away because I thought you were Jeff's girl. You stayed away even when something happened between us. Pasumbat ang tono ni Weng. Even after I told you I wasn't his girl. Hinawakan siya ni Neil sa magkabilang balikat. Tinitigan siya nito at sabi, I stayed away after you gave me your precious virginity because I realized that you love me too. Umiling si Weng. May luha pa rin siya sa mga mata. Sinabi niyang mas nalilito siya kung natanto ni Neil na mahal niya ito. Bakit pinili nitong lumayo at kunway mag-asikaso ng business? Umamin naman si Neil. Aniya, I was frightened of my feelings, Rowena. I did not mean to fall in love again. Do you know how my ex-wife let me down? She cheated on me. I would learn much later, from day one of our marriage. Natigilan si Weng. Ganoon kasama ang karanasan ni Neil sa babae at sa ex-wife pa naman nito.
Malungkot na umoo si Neil. Sabi niya, "So, when I was sure I am in love with you, silly me, I tried to tell myself that I should get you out of my system, that I could not afford to love again. I don't want to get hurt another time, you see. So I stayed away." Ramdam ni Weng ang pagsisikip ng dibdib para sa matinding awa at simpatya sa dinanas na iyon ni Neil. Yes, nauunawaan na niya ngayon ng lubos si Neil. Sabi uli ni Neil, "But each time I came home and saw you, my heart just swells with sweet affection for you. And the way you treat my kids, as if they're your own flesh. How could I not fall in love with you harder? If my kids are crazy about you," sabi ni Neil, "so am I. No wonder you want another caregiver," sabi ni Weng. "And a Filipina at that." "I want another Filipina," sabi ni Neil, "because I thought you would prefer a nanny housekeeper from your own country." Tumingin si Weng ng diretso sa mga mata ni Neil. Aniya, "What am I going to do here when you find another caregiver? You can be my wife." Walang gatol na deklara ni Neil. Hindi agad makapagsalita si Weng. "Will you marry me, Rowena?" tanong ni Neil. Sumabog uli ang luha ni Weng sa kaligayahan. Mahigpit na yakap ang itinugon niya kay Neil. Saka niya sinabing, "Yes, I will marry you, Neil." Dear heart, sa pagbabasa ko noon ng romance novels at dumating sa bahaging sinasabi ng bidang lalaki sa bidang babae iyon, "Will you marry me?" Kinikilig ako sa tuwa. Feeling ko, ako ang tinatanong ng ganoon ng bidang lalaki. When it happened to me in real life, hindi lang kilig ang naramdaman ko. Feel ko, nakalutang ako sa ulap sa sobrang galak. Hinding-hindi ko malilimutan ang eksenang iyon, dear heart. Iyon siguro ang pinakamaligayang sandali sa buong buhay ko. Ito ang pambuod o epilogue ng romance novel na ito. Matamang nakatitig si Jason sa isinulat na draft ng daddy niya sa ipalalathalang advertisement sa situations vacant section sa local paper sa Edmonton. Ang isinulat nito roon, live-in caregiver for 2 school kids, one 7-year-old, the other nearly 11 years old. Only Filipinas need apply. Sabi ni Jason, "I think something's missing here, Dad." "What is missing?" tanong ng ama. Hiniram ni Jason ang pen ng daddy niya. May isiningit na salita ang bata sa draft na advertisement. Kapag kuwan ay iniabot nito iyon kay Neil. Napangiti si Neil pagkabasa sa idinagdag ni Jason doon. Noon naman dumating si Weng at Kim, galing sa birthday party
ng kaklase si Kim. Sinamahan ito ni Weng. May Canadian driver's license na siya at very confident sa pagdadrive kahit saan. 2 months na buhat ng ikasal sila ni Neil. 3 months naman buhat ng mapikot si Jeff ng isang dalaga na ginalaw nito sa isang canton sa China. Nakangiting iniabot ni Neil sa misis ang draft ng advertisement. Nito, "Look at Jason's amendment to my draft." Binasa iyon ni Weng at Kim. Ang nakalagay doon, live-in caregiver for 2 school kids, one 7-year-old, the other nearly 10 years old. Only pretty Filipinas need apply. Pinamaywangan ni Kim ang kapatid. Nito rito, "Why do you want a pretty nanny? What for?" Sumulyap muna si Jason kay Weng. Bago sumagot, "Because." At nagbaba na uli ito ng tingin. "Because?" tanong ni Weng. Hindi sumagot si Jason. "Come on, Jason." Ulok ng daddy niya. "Tell us why you require a pretty caregiver to look after you and Kim while Rowena will take up further studies at the university." Nang hindi pa rin kumikibo si Jason, sabi ni Kim, "I know why." "No, you don't." Babala sa kanya ni Jason. Namumula na ang mga pisngi. "Oh yes, I do." Nakangiti si Kim. "And if you don't tell Dad and Rowena, I will." Pinaglipat-lipat muna ni Jason ang tingin sa ama at kay Rowena bago siya sumagot. Nito, "I like Rowena very much." Kulay beetroot si Jason sa sobrang embarrassment. "And if Dad did not marry you?" Kay Weng nakatingin si Jason. "I would when I grow up." Napangiti sina Neil at Weng. Sabi ng huli, "Why, thank you, Jason. That is such a big compliment to me, you know. But if your dad did not marry me, you would be marrying an old maid then." Humagik-hik si Kim. "I can realize that," sabi ni Jason. "So perhaps you and Dad would be able to hire a pretty and young Filipina?" "What for?" Nakapamaywang uli si Kim sa kapatid. "So I can marry her when I grow up." Walang gatol na tugon ni Jason. Malakas na nagkatawanan sina Neil, Weng, at pati si Kim. Nakitawa na rin si Jason, kahit ito ang pinagtatawanan ng tatlo. Ang masayang eksenang iyon ang inabutan ni Noreen at Brian. That was the exact moment when the couple decided to schedule their wedding date. Na-inspire sila sa masayang pamilya. At panahon na sa loob-loob ng dalawa na magsimula na rin silang bumuo ng kanilang sarili. Pero si Weng ang pinakamasaya sa lahat. Pinaplano na nila ni Neil ang paglipad nila sa Pilipinas. Kasama siyempre sina Kim at Jason. Malamang na sasama rin sina Noreen
at Brian. Kahit kasal na sila sa Canada, gusto ni Neil na muling pakasalan si Weng sa Pilipinas. Ibig nilang ihati sa kanilang kaligayahan ang mga mahal sa buhay ni Weng. Siguro, dear heart, pagka-publish nitong story ko ay nakatakda na ang punta namin dyan sa La Union. I could not be happier talaga, dear heart. It's a fairy tale come true para sa tulad kong nag-abroad as caregiver. Wawakasan ko itong letter ko by inviting you sa aming kasal ni Neil. Gusto kong i-share sa lahat ang nag-uumapaw naming kaligayahan because we have found sweet love in each other. Sincerely yours, Weng. P.S. Dear heart, kung a-attend kayo sa kasal namin ni Neil, take note na hindi pa kami nakakakita ng caregiver o nanny para kina Kim at Jason. Kung gusto ninyong umapply, magdala lang kayo ng curriculum vitae at kailangan may passport photo at whole body picture. Para kay Jason, ang whole body picture